The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived. But when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that a child has been born into the world. So you also are now in anguish, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you. On that day, you will not question me about anything. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Some people always make an issue about the church commenting on the public sphere or what is actually happening in our society. And many of these critics would often say that the church is interfering in the affairs of the state. Lagi daw na nakikialam ang simbahan. Punahin po natin o balikan natin yung first reading. In the first reading, Paul, together with his companions, were in Corinth. They were preaching the word. And then, he was assured by God that he should continue preaching the word, and no one would harm him and his companions. But then again, when the proconsul of the place knew that Paul was actually preaching the word, and then was able to convert a lot of people, Paul was threatened. And in fact, they were expelled from the city. Ibig sabihin, yung pong ginagawa ni na St. Paul, according to the first reading, ay labag sa batas. Ipinagbabawal po yung pagpapractice nila ng kanilang pananampalataya. Lalong-lalo na pinagbabawal na sila ay sumamba sa Diyos na pinipreach ni St. Paul. So St. Paul was doing something illegal in the eyes of the government. Ngayon po, lumabas na ang legal principle about separation of church and state. Ang separation of church and state ay hindi kailanman patungkol sa pagbabawal sa mga pari na magkomento sa mga nangyayari sa lipunan. Ang ibig sabihin ng separation of church and state ay protektahan mo yung relihiyon. Nang sa gayon, hindi ito pakikialaman ng Estado. At ang mga tao na nagpa-practice ng kanyang pananampalataya, dapat malaya na siya ay nakakapag-express ng kanyang pananampalataya. So ito po ang ibig sabihin free establishment, and of course, meron ding freedom to practice the faith. At hindi lamang po yan para sa mga Katoliko. Yan po ay para sa lahat ng mga relihiyon. Kaya po dito sa Pilipinas, kung mapapansin ninyo, ay malaya na nakakapag-practice tayo ng ating pananampalataya. Araw-araw, nakapagmimisa tayo, sumasamba tayo, nagdadasal tayo, tuwing linggo, napakaraming tao. Noong unang panahon, nung wala pa na tinatawag nating separation of church and state, ay nasa ilalim po ng Estado ang operasyon o di kaya mga practices ng simbahan. And it was during the time of Emperor Constantine that religion was freed from the clutches of the state. Nung pinirmahan ni Emperor Constantine ang Edict of Milan, if I am not mistaken, it was in 321 AD, nang pinirmahan niya ang edict na ito, kung saan malaya na ngayon na ang mga Kristiyano ay nakakapag-worship sa Diyos. Prior to the signing of the Edict of Milan, you have to recall also that many of the Christians were doing their liturgies in the catacombs. Nagse-celebrate sila ng Eucharist sa catacombs. Hindi pa ho ganito ka-organize ang kanilang pagsamba kasi nga ho ipinagbabawal. But because meron ng Edict of Milan na naging forerunner ng principle of separation of church and state, malaya na ngayon sila nakakapag-practice.
Pero tatandaan din po natin, nung wala pa pong separation of church and state, at saka hindi pa napipirmahan yung Edict of Milan, marami hong mga martir. Sila po yung pinatay ng mga kawani ng Estado dahilan sa kanilang pananampalataya. So yung mga martir nagbuwis ng buhay dahil hindi mapigilan yung nag-uumapaw na kanilang pagmamahal sa Diyos. Kinakailangan nilang mag-practice ng kanilang pananampalataya para maipakita nila ang pagmamahal sa Diyos kasi hodang sila po ay patayin ng pamahalaan o ng Estado. Martyrs flourished at that time because they stood up for their faith. Ngayon po sa panahon natin, ito naman yung naging sitwasyon. Dumating po yung pandemic, marami din po sa atin na nagreklamo dahil ang mga simbahan nakasara. Hindi po tayo malaya na nakakalabas ng bahay para sumamba. Madalas po kapag tayo ay nagsisimba, ando doon na lamang tayo sa bahay natin, YouTube ang pinanonood natin, o di kaya yung mga Facebook pages ng iba't ibang parokya, doon tayo nagsisimba. Ako po noon sa Archdiocese of Manila ay inatasan ni Bishop Roderick Pabilio na makipag-ugnayan sa pamahalaan. May mga meeting po kami diyan sa Campaginaldo at doon po inilalaban ko na sana tayo po ay payagan na malaya pa rin na makapunta ng simbahan, makagawa ng mga gawaing pagsamba sa Diyos. Ganun pa man, kahit na may ganitong pakiusap, na natiling matatag yung kanilang paninindigan na hindi muna tayo dapat lalabas. Ang point ko ho dito ay dalawa. Pinagbawalan tayo dahil may pandemya, nauunawaan natin kung bakit ganun ang kanilang naging polisiya. Pero pangalawang point, yung mga tao habang pinagbabawalan, nag-uumapaw din ang kanilang pagnanais na makalabas para sila ay sumamba. In fact, yung iba nagrarant sa Facebook, bakit ganito, hindi tayo makasimba, hindi tayo makalabas. So habang pinagbabawalan, lalo tayo nagpupumiglas. Lalong gustong-gusto natin na tayo ay pumunta ng simbahan para makapagsimba. Pero eto na ho yung caveat. Tapos na ang pandemya. Inaasahan po natin na sana yung mga tao nagrarant na sila ay magsimba. Pero ngayong malayang-malaya, kokonti naman ang nagsisimba. Madalas napupuno ang simbahan kapag Ash Wednesday o di kaya simbang gabi. Yung Sunday, napupuno pa rin, pero ayon sa mga pag-aaral, yung ang mga nagsisimba daw ng Sunday, of the more than 80% of Catholic population here in the Philippines, baka hindi pa nga 50% nung 80% ang nagsisimba tuwing Sunday. That's the irony of it all. Malaya tayo, pero dahil malaya, hindi naman natin nagagawa yung pagsamba sa Diyos. Maraming salamat din naman dahil yung iba ho dito sa inyo, araw-araw nasa EDSA Shrine. In fact, kapag tinitingnan ko kayo, alam ko na kung sino absent dahil wala po kayo sa inyong upuan. Ang point ho natin dito is, bakit kaya kapag pinagbabawal, lumalakas ang loob natin para ipaglaban kung ano ang di umano ay ating karapatan. Ngunit kapag malaya na tayo, bakit naman nagiging complacent tayo sa mga dapat nating gawin bilang isang mananampalataya? That is the big question. And I'd like to point that out to you as a moment to reflect on how is our relationship with our God. Ito ba ay relasyon sa mga panahon lamang na tayo ay maayos, na tayo ay walang kinakaharap na pagsubok, o ito yung relasyon na habang tayo ay dumadaan sa pagsubok, saka lang ho tayo dumalapit sa Kanya. If there is a genuine relationship that should actually define our engagement with God, it should be in both instances. Kapag mabiyaya ang buhay, lalo tayo dapat na kumapit sa Diyos. Kapag sinusubukan tayo sa buhay, lalo pa rin dapat tayo na kumapit sa Diyos. Walang either or. Dapat sa pareha sa pagkakataon, ando doon tayo sa Diyos. Balikan po natin ulit yung first reading.
hindi na maiiwasan na sila ay inuusig. And I'm talking about the early Christians led by St. Paul. But the good thing about them, habang sila'y inuusig, sila ay lalong naging mas matatag at matapang sa pagpapahayag ng kanilang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Tayo po ay hindi naman inuusig. Tayo ay hindi naman pinagbabawalan dahil tapos na ang pandemya. Sana po, katulad ni San Pablo at ng mga tao na sumunod kay Kristo, mas maging matatag din ang ating pananalig sa Diyos. At lalo tayo na dapat magpakitang gilas sa pagsunod sa Diyos. So my dear friends, brothers and sisters, that question I posed to you a while ago should be something that give you time to reflect. And then of course, it is my ardent hope that as we practice our faith, it should be a faith that is genuine. And it should not be a faith that is only seasonal. A genuine faith is practiced in and out of season. Proclaiming God should be done in and out of season. Embracing God should be done also on a consistent basis. That is being genuine in our faith. So I pray and I hope that this genuineness of our faith may indeed be seen in all of us. Amen.